At isa pa ho mga kababayan, sa susunod natin, eto, napansin ko ho, no, ang unang nagsabi ng wala na sa Pilipinas, si Roque, ang ating Vice Presidente. Hindi ho kaya, tanong to ha, tanong, hindi ho kaya, kakuntsa ba ang Vice Presidente sa pagsasabi na wala na sa Pilipinas si Roque para lang ho, hindi na hanaagilapin sa Pinas? Di ho? Sabi ni Madam Vice President, look at Secretary Harry Roque, ayaw umalis nun sa bansa kasi yung mga anak niya may iwan. Pero look at him, umalis na lang. Ako, napansin ko na ho yan, mga kababayan, nung sinabi ng Vice Presidente yan. No? Nung sinabi ng Vice Presidente, wala to. Kumbaga, ang Pilipino, inaano lang nito nilalayo lang nito sa katotohanan na nasa Pilipinas pa din si Roque. Mga kababayan, kumbaga para wala na, hindi na hagilapin ng todo, para hindi na sobra-sobra ang paghahagilap at mahuli pa si Roque. Yung mga ganyang style ho, mga kababayan, sabi ko sa sarili ko, hindi kaya kakuntsa ba ang Vice Presidente na sasabihin sa mamamayang Pilipino na nasa labas na ng bansa si Roque? No? Sabi ko nga po sa inyo, yung sinasabi ko, medyo mahirap pong paniwalaan, mga kababayan, pero posible. No? Posibleng meron silang kakilala doon sa Abu Dhabi. No? O sabihin mo, pumunta ako dyan. Yun, dapat tanungin din yun. Talaga ba pumunta? Sige nga, mag-zoom tayo at imbestigahan natin. Tapos, nasa bahay lang pala ni Sarah si Roque, sabi ni Jordan G. Tapos biglang, I came to UAE just for the purpose of notarizing that. Kumbaga para sabihin na, hindi nga ako maka-attend dyan sa preliminary hearing na yan Kasi nasa labas pa din ako ng bansa. Pero wag ka, baka may kilala lang yan dyan, mga bossing. Pakitatakan mo nga, pakianuhan mo nga, yung counter affidavit ko, sabihin mo, nagpunta ako dyan sa inyo. Yun ang malaking katanungan ho talaga sa akin, mga boss No? Yung kayang mga tao na yon na tawag dito na nag-notarize, tumulong na mag-notarize kay Attorney Harry Roque sa Abu Dhabi, hindi nila alam na pinaghahanap po ito ng Kongreso. No? Para kumbaga parang, dumaan si Roque dito, nagpa-notarize, tapos na, wala na. Hindi man lang ni-report kung nasaan. Baka madamay at makasuhan din po yun kung sakali. No? Kung sakali na dumaan talaga doon. Tinutulungan mo magtago si Roque Di ba meron pong naging pahayag ang ating mga kapulisan kung sino man ang nagkakanlong kay Harry Roque, posible ding makasuhan. Pero mga boss, buo sa loob ko, nandyan lang to sa Pilipinas. Hindi ako naniniwala doon sa pa-etching-etching nila. At kung sana, yun. Di ba? Kung sana, makapag-live siya na nandoon talaga siya, nagpipicture siya, yung ganun. Eto talaga. Eto talaga ako, nandito ako sa Abu Dhabi. Tingnan nyo, Abu Dhabi, yung nasa likod ko. Wala Laging ang background, mga kababayan, libro. Di ba, sabi ni JMS TV, Boss Mark, try mo i-review yung video na nilabas ni Jam Magno about DDS. Mamaya, gusto nyo, i-topic natin yan. Mamayang umaga, alas 10 ng umaga. Okay? Mayaman yan. Kahit 1 year pa, di lalabas sa pinagtaguan, may utusan at tagabili ng pagkain. Correct, no? Talagang nandun lang sa lungga niya. Kain ka, bahala ka. Para ding nakakulong ho, mga kababayan. Pero, yung pagtatago nila hong ganyan, mga bossing, pinapatagal lang ho nila yung proseso. Kung alam naman nila talaga yung katotohanan, naku, lalabasin ko na yan. Kung ako nasa posisyon nila, lalabas na ako. Tapos ang problema, tapos ang usapan. Nasabi ko na sa inyo, yung katotohanan. Di laya siya. Diba? Absuelto siya kung sakali na wala talaga, mga bossing. Pinagtatagal lang po nila yung mga stress nila, mga kababayan. Pati po ang Vice Presidente.
Yung ang akala niya, yung hindi niya pagsipot sa NBI, eh kakalimutan lang po ng mamamayang Pilipino yon. Kakalimutan lang ng NBI, yung hindi niya pagdalo. Hindi po. Kahit gaano kahaba yung alibay niya na hindi siya dadalo, no? Eh, ganun pa din yan. At the end of the day, pupunta at pupunta pa din yan, no? Para imbestigahan siya. Sabi ni Baby Martin, sabi nasa abroad na yan. Joke lang yun. No? Kunyari lang tong mga to, mga kababayan. Ang sinasabi lang po nila yan para mawala na sa utak ng taong bayan na meron silang dapat hulihin na Roque na nasa loob, no? Nasa loob ng Pilipinas. Kumbaga, pag inisip at tumatak sa isipan ng sambayan ng Pilipino at ng mga otoridad natin, eh paano pakikilos yan? Wala naman tayong hahanapin na Roque dito eh. Maglaylo na tayo, no? Hayaan na natin kung ano yung kung sino makahuli sa labas ng bansa niyan. Ganun ho, mga kababayan. Kaya buo sa loob ko na ito pong sinasabi ni BP Sara, kumbaga kinukontsaba lang to eh, no? Para mawala sa isipan natin na nasa loob. Wala na sa loob ng bansa si Atty. Harry Roque. Sabi ni Splash Brother, baka nasa Tamayong din yan, boss. Posible ho, mga kababayan. Kaya lang, lugi si Kibuloy. Si Kibuloy nasa loob na po ng Oblo eh. Si Roque, tas nandoon si Roque, no? Sa loob ng Tamayong. Masarap ang buhay kesa sa kanya. Anyway, mga bossing, eto nga, no? Eto yung mga talagang dahilan kung bakit na din po nagwawala ang ating Vice Presidente, kung bakit talagang umaabot na po sa pagbabanta ng buhay ng Presidente ang ating Vice Presidente, mga kababayan. Kasi nga po, tingnan nyo, pati itong mga Mary Grace Piatos, mga bossing, tinignan po sa PSA, no? Philippine Statistic, walang Mary Grace Piatos, walang Certificate of Live Birth, si Mary Grace Piatos, walang Senomar, Certificate of No Marriage, wala din. Yung death certificate, wala din. Sa madaling salita, mga kababayan, yung Mary Grace Piatos na ipinasa ng OBP, hindi po existing na tao, mga kababayan. So ngayon, meron namang lumabas bago, Kokoy Villamin, no? Kokoy Villamin na naman po, mga kababayan. Kung pakikinggan nyo po, sabi ko parang Yoyoy Villamin yun Tsaka Yoyoy Villamin Di ba, mga kababayan? Sabi ko, siguro sa sobrang dami ng iisiping pangalan, dahil madami ho yung resibo